Pag-usapan nga po natin about yung soil erosion. Ano ba yung mga soil erosion na yan na tinatawag at bakit ba nagkakaganyan? Paano po ito mapipigilan? Ano yung mga hakbang na dapat itong gawin? Nasabing yung soil erosion, yan ho yung pagkasira at pagkaubos po ng lupa. Yung isang natural na proseso kung saan po yung ibabaw na bahagi po ng lupa, yung topsoil, ay natitibag, nahuhugasan o natatangay po ng mga natural na elemento. Pinaka-ibabaw na bahaging yan, pinakamahalaga yan eh. Andyan ho kasi yung pinakamatabat, naglalaman ng mga sustansya na kailangan po ng mga pananim natin. Pero ano ho ba yung mga kadahilanan? Bakit po nagkakaroon ng soil erosion? At mukhang parang ito yung silent killer talaga eh. Ano po ba yung mga pag-aaral natin tungkol ho yan? Tama po, ang soil erosion ay masasabi nating silent killer sa pagiging produktibo ng ating mga lupa. Una-una kasi kung babalikan natin yung mga nakaraang dekada siguro, nung una masasabi nating sapat pa yung mga lupa natin sa kapatagan para gamitin natin para sa pagsasaka. Pero alam naman natin kahiro na lumalaki yung ating population, dumadami din yung pangangailangan natin sa pagkain, kaya unti-unti ay medyo pumunta na po tayo sa mga dahilig na lugar, mga sloping areas at madami na po ang mga nasa dahilig na lugar ang ginagamit natin ngayon sa agrikultura. Ang problema po nito, una-una, pag nasa dahilig na lugar, talagang mas prone po sa soil erosion. At ay isa pong dahilan siguro kung bakit nagkakaroon tayo ng soil erosion, kasi yung mga practices natin sa mga patag na lugar, dinala na rin natin sa mga nasa dahilig na lugar. Yun po yung isang dahilan. Yung sa mga patag po, very usual o very common yung monocropping. Isang klase ng pananim yung ginagawa natin, ginagamit natin sa ating sakahan. Pero hindi po basta uobra itong mga pamamaraan na ito kung pupunta na po tayo sa mga dahilig na lugar. Mamaya natin pag-usapan bakit ito delikado. Ulitin ko lamang yung pang-ilang sanhi ng soil erosion. Andyan po yung tubig ulan, yung malalakas na patak ng ulan at baha. Nagpapadaloy ho po yan, nagtatangay. Doon sa malalambot na lupa, pababa sa mga bundok, patungo sa mga ilog. Yung hangin din po naman, sa mga tuyong lugar, sinasabing tinatangay yun na malalakas sa hangin, yung mga tuyong alabok at mga lupa. At yung ginagawa ng tao, sabi nga, yung intervention na yan, yung pagputol ng mga puno, yung deforestation, yung labis yung pagkapakain ng mga hayop sa damuhan, at ang maling paraan po ng pagsasaka ay nagpapadali sa pagkaubos po ng ating lupa. Ngayon, sa pagkaubos na yan, Doc Ed, bakit po ito delikado naman? Delikado po ito. Una-una, dalawa po kasi yung epekto nito. Una-una, sa mga lugar na ating sinasaka sa mga dahilig na sakahan, siyempre ang unang epekto po ng soil erosion ay bababa po yung ating production. Unti po yung bababa yung ating ani. At siyempre pag mababa na po yung ani, dalawa po yung pwedeng gawin ng ating mga magsasaka. Una-una ay pwede silang maglagay na mas maraming inputs para makamit nila yung dating inaani nila. Pero hindi po sapat na tayo po ay mag-abono kung hindi po natin makontrol yung soil erosion. Madami pong mga hindi magagandang practices yung ating mga farmers sa mga dahilig na lugar. Una-una po yung pag-araro ng pababat pataas. Ito po ay lalo pong tumutulong sa insidente ng soil erosion. So dito po sa Bureau of Soil and Water Management, ating pong pinupromote yung tinatawag po nating contour farming na kung saan tayo po ay nag-araro ng pabalagbag o pakontra sa agos ng tubig. Ito po yung konsepto ng contour farming. Maliban po dyan, hindi po basta obra yung ating monocropping dito, lalo na kung yung ating mga tinatanim ay mga puro mga madali pong maani katulad ng mais saka mga gulay. So ang ginagawa po natin dito sa ating sistema ng contour farming, na kung minsan tinatawag nating sustainable land management, naglalagay po tayo ng mga linya, ng mga permanenteng mga halaman. Ang karaniwan po dito, pwedeng fruit trees, pwede pong mga saging o kaya mga pinya, mga halaman po na nakakatulong para mapigilan yung soil erosion at siyempre mapababa po yung lakas ng agos ng tubig kung ito po ay bumababa papunta sa baba. Yun po yung unang epekto ng soil erosion. Ang pangalawa po
ay yung tinatawag nating off-site impacts ng soil erosion. Pag pinag-usapan po natin yung problema ng soil erosion, hindi lamang po yung nawawalang produksyon natin sa pagsasaka. Oh. Marami pong epekto ang soil erosion papunta po sa baba. Siguro nakikita natin pag umuulan, kulay kapina yung mga tubig sa ating mga ilog, at kung minsan kung malalakas ang ulan, yung mga malalapit sa dagat, umaabot na rin po sa dagat yung mga kulay tsokolating tubig na yan. Ibig po sabihin yan, sa pamamagitan po ng soil erosion, natatabunan yung ating mga kailugan at pwedeng bumabaw yan na magpalala po ng sitwasyon natin sa pagbaha, pagtag-ulan. Ang mahirap po nito, pag umabot na yung madaming lupa sa ating mga karagatan, pwede rin pong matabunan yung mga seaweeds, mga coral reefs na tahanan at pagkain po ng ating mga isdang pandagat po. Tama po ba, Engineer Ed, na ilan pa rin po sa nagiging sanhi, yun talagang human activities, ano ho, yung construction, yung pagpapatag po ng mga bundok para sa subdivision, mga kalsada, nag-iiwan po sa lupa ng walang proteksyon pagka ganyan na nangyayari. Yung pagkakaingin, uso pa ba pagkakaingin ngayon, pagsusunog po ng agubatan para gawing sakahan, siyempre papatay din po yan sa ugat na humahawak sa lupa. At yung malalaking makinarya, sinasabi, isa din na dahilan yan, yung paulit-ulit ho na pag-aararo ng mga mabibigat na traktora, nagiging sanhi din daw ng pagkadurog ng lupa, kaya madali itong madalsdos. Yung pong makinarya, medyo mahirap pong gumamit sa mga sloping lands kasi Bulubundukin, ay matumba. Pero marami pa rin po nagpractice na talagang pag-aararo o yung sobrang paghahanda sa ating mga lupa bago magtanim. Siyempre, pag parati po natin ginagalaw yung ating lupa, inaararo, kung ano-ano mang ginagawa natin bago magtanim, nagiging mas madali po siyang magpahiwalay-hiwalay at mas madali maanod kung tayo po ay nagkakaroon po ng ulan. Kaya ang ginagawa po nga natin dito, nagpo-promote tayo ng contour farming, pati na yung pagtatanim ng mga halamang permanente para po mapigilan yung mabilis na pagdaos-dos po ng tubig. Siyempre dito, hindi po natin maiwasan yung pag-incorporate o pagdagdag ng mga fruit trees. Kasi dati, alam natin, yung mga ibang lugar na yan ay mga kahuyan. Ngayon parang ang gagawin natin, ibabalik natin yung kahoy, pero medyo sinasanggunin na po natin itong pagtatanim ng fruit trees kasi kailangan ng ating mga magsasaka yung pagkakakitaan po na pwedeng madagdagan sa pamamagitan ng pagtatanim ng punong kahoy na namumunga, mga fruit trees, upang meron silang maani, pagkain at pwede rin pong dagdag pagkakakitaan ng ating mga magsasaka. Engineer Ed, may mga ilang tanong pong pumapasok din. Paano daw ho pinabibilis ng kaingin yung soil erosion, yung kaingin, yung pagkakaingin, yung sinusunog nila yung kagubatan, di ba? Para pag nalinis na, tatamnan. Pero ito pala isang malaking problema natin sa erosion. Opo, ang problema dyan ay hindi lamang po siguro yung kakulangan ng technology. Alam po natin na pag inalis po natin yung kahoy, siyempre direkta nang tinitamaan ng ulan yung ating lupa, at siyempre pag malakas na yung ulan, aalagos na yung tubig, wala na pong pipigil sa mga soil particles para maanod pababa. Kaya po kung maaari ay gusto nating maiwasan yung pagkakaingin, pero sa pamamagitan po ng mga contour farming technologies, mga agroforestry models natin, nababawa po natin yung dami ng lupang naaanod pag nagkakaroon po ng ulan. Pa rin po sa mga sinasabi dito, Engineer Ed, yung soil erosion na yan, nakaka-apekto talaga sa isda, sa mga yamang dagat po natin. Kasi nga, pag inanod po yung lupa, napupunta sa ilog hanggang makakarating po sa dagat, yung putik, nagpapalabo daw ho yan sa tubig at tumataki po sa mga coral reef. Kaya nawawalan po ng tirahan at pagkain yung mga isda. So talagang apektado rin yung isda sa yamang dagat. Tama po yan. Una-una, yung hindi klarong tubig, yung madaming lupa na lumulutang, siyempre napakadilim yan. Siguro kung ihahalin tulad natin sa tao, hindi na makita ng isda kung saan sila pupunta. At siyempre, marami ding pollutants kung minsan na sumasama sa mga lupa na naaanod, lalong-lalo na sa mga lugar na matataas yung application ng pestisidyo at iba pang mga agrochemicals.
So ito po ay nakakaapekto rin sa paglaki at pagdami ng ating mga isda. Maliban po doon sa nasabi na natin kanina na pwedeng matabunan yung mga seaweeds, mga coral reefs na makakapekto rin siyempre sa buhay ng ating mga laman dagat. Pamasok na tanong dito, Engineer Ed, ano daw po yung pinakamura at pinaka-epektibong paraan para mapigilan yung soil erosion sa isang bakanting lote naman? Sa isang bakanting lote po, lalo na kung wala ng kahoy, siguro ay magtanim po tayo ng kahoy. Maganda po ay sundin natin yung sistema namin na pagtatanim ng kahoy. Ito po ay nakakontour o nakalibel. At maliban po sa punong kahoy, ay pwede po natin yang lagyan pa ng padoble na mga tinatawag nating vegetative barriers. So ito po yung mga pananim na hindi po natin inaalis taon-taon. Pwede po tayo maglagay dyan ng halimbawa yung lemongrass kasi yung lemongrass ay bihibihira nating anihin o kaya mga pagkain ng mga baka katulad ng mga ipil-ipil, kakawate o kaya mga forage legumes. So pwede rin po natin mapakinabangan ito o kaya kung ito ay putulin natin at ilagay sa ating lupa, ito po ay makakatulong para madagdagan yung taba ng ating lupa at mapaganda yung physical na kondisyon ng ating lupa. Siguro, Engineer, last question ko na to para balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo. Bakit daw napakabilis ng soil erosion sa mga lalawigan po sa Pilipinas, kagaya po ng Benguet at Cebu? Tama ba? Ganun kabilis ang erosion sa Benguet at sa Cebu? Halos lahat na po siguro ng lugar ng Pilipinas ay lubha na po yung problema ng soil erosion. Una-una po ay siyempre mataas na po yung soil erosion dahil nga ginalaw na natin yung natural na kondisyon ng ating mga lupa sa dahilig na lugar. Siyempre pag wala na yung forest cover o wala man lang punong kahoy na nandyan, mas mabilis po yung pagkatangay ng mga lupa. Pangalawa, pag ito ay kinocultivate natin, ito ay nagiging buhaghag. So pagtama pa lang ng ulan, titilamsik na po yung mga lupa, mamaya maanod na, pupunta sa ating mga ilog at pupunta sa dagat. At isa po sigurong faktor na dapat din po nating tignan sa usapin ng soil erosion, yung tinatawag nating global warming o climate change, na kung saan nakakaranas na tayo ng mga mas malalakas na bagyo na nagdadala ng mas malalakas na ulan. Siyempre, pag mas malakas po yung ating ulan, mas madami yung tubig na pwedeng bumaba galing sa mataas papunta sa mga mas mababang lugar po. Yun. Pero sa pangwakas natin, Engineer Ed Alberto, sir, ang inyong pong mensahe, panawagan po sa sambayan ng Pilipino nakikinig sa atin. May sabay tayo napapainggan sa latunang ipila ng Radyo Pilipinas. Magbayong dagat, po, sa mensahe po natin sa kanila. Sa ating pong mga kababayan, mga magsasaka, mga kababayan natin na mula sa iba-ibang sektor, ating pong pangalagaan yung ating mga lupain. Sa mga dalisdis na lugar, napaka-importante po na mapigilan po natin ang soil erosion para sa tuloy-tuloy na pag-ani po ng ating mga produktong tinatanim sa mga dalisdis na lugar. At maliban po dyan, dapat po tayong maalarma sa epekto ng global warming. Yung sinasabi nating mas malalakas na ulan at bagyo ay pinapatindi po ang soil erosion at hindi lamang po yung ating pagtatanim ng mga agricultural crops yung naapektuhan, kundi yung ating kabuhayan mismo. Yung siguro natin sa ating mga kabahayan na kung minsan ay nararanasan na natin yung mga mas malalakas na ulan at pagbaha. Ito po ay pwede po nating mabawasan yan sa pamamagitan ng soil conservation, lalong-lalo na po yung pagtatanim natin ng puno sa mga dalisdis na lugar. Makiisa po tayo sa gawaing makonserve natin yung ating soil resources, hindi lamang po para sa atin, kundi sa mga darating pong henerasyon. Engineer Ed Alberto, sir, marami pong salamat sa pagkakataon. Salamat sa abala, salamat na abala ko Zumba mo, na abala ko favorite breakfast mo. Ay, regards na lang kay Director Gina Pinilo, sir. Thank you po, sir. Mabuhay ka. Ingat po kayo. Maraming po salamat. Maraming salamat din po, Kahiro, sa pagkakataon binigay niyo sa amin para maipakilala natin kahit ilang saglit lang yung importansya ng soil conservation at ang pagpigil ng soil erosion sa mga dalisdis na lugar. Salamat din po ng marami. Hanggang sa muli, sir. Thank you, sir. Good morning. Ingat po. Thank you.